So yun o, bali dito tayo sa may ano, Island Garden City. Ay hindi pala, dito tayo ngayon sa ano, sa wharf, ferry wharf, ano, sakay tayo ng ano, barge, patawid tayo ng ano, kabilang isla. So 25 December 25, so Pasko, Kapaskuhan. So ito talaga yung Pasko, no. So ang Pasko kasi magsisimula ano, no, yung 25, so midnight, diba? So matapos mamaya din ng midnight yung 25. So mga tao hangover, yung mga tao may mga dala pang mga baon, mga leftover, no, mga tirang pagkain or hindi na uubos ng mga handa kagabi. So yan yung chichibugin mamaya sa Isla Noa sa Island Garden City of Samal. Okay, so hindi naman marami ang pila, syempre maaga, pero ano ganitong oras pipila ka dito sa barge, madalas mahabang pila talaga to dito, congested, I mean ano, mahabang pila balde para sa mga sasakyan, ha, tinutukoy ko. Mahabang pila yung sasakyan kapag ganitong oras, pero hindi sa araw talaga ng Pasko, kasi ang mga magsasamal kasi kahapon pa, no, yun yung ang traffic kahapon 24 yung mataas sa pila. So ngayon kunti na lang yung ano magpupunta ng Samal, kasi ang mga taga Davao nasa Samal lang nga yung 75%. Di ba? Meron ako sariling statistics, no. So 75% ay nasa ano na, nasa Samal Island kahapon pa lang. Tapos ang mga pupunta ngayon ng Samal, yun yung mga ano lang, mga ngayon lang nakapag-decide na magsamal. Tsaka ang mga tao naman ano hati, no. May papuntang probinsya, I mean nasa probinsya, ang mga tao rin marami sa Davao. So ang Davao City ngayon ay napakahayahay, walang traffic, walang tao sa Davao. Konti lang kasi nga ang mga ano karamihan ng mga taga Davao ay nasa Samal, nasa Samal tsaka uwian sa probinsya. So yun po yung Mount Apo, ganda, no. So the majestic Mount Apo, the tallest mountain in the Philippines, situated in Davao del Sur, Davao City, and Kidapawan, North Cotabato. So pamasahe pa ng ano, pamasahe ng mga sasakyan kapag naka-pick up truck ka ay 250, kotse ganun din 250, mga 4 wheels, no, mga light vehicles, pick up truck, and mga sedan. Tapos yung Bongo charge sa truck na yun, no, I mean ano, parang ano, pick up truck pa rin yun, so 250. Tapos syempre 4-seaters lang dapat ang ano charge. Paglagpas 6 kayo sa loob ng sasakyan, so that's 20 pesos per head lang naman. Mura pa rin, pero mas maganda pa rin talaga kapag katulay. Yan yung ganap, no, mga taga Davao hangover. Ang iba, ano kaya mga iniinom nito, nilalaklak kagabi? Ano kaya mga tinutunggap? So ano pala yung ano ininom namin kagabi, manito. Ang sarap. Gusto ko yun kasi napaka light lang niya, 36 proof lang. Tapos yun, kalamansi lang yung cheeser, so sold na sold. So hindi siya nakakalasing, tama lang talaga. So ganda, I mean ano, lamig ng simoy ng hangin, no. Galing. December palibasa, malamig ang simoy ng hangin in December. Basta beer season, di ba? Malamig yung simoy ng hangin. Pero hindi ko ito naramdaman, itong malamig na simoy ng hangin itong mga nagdaang araw. Napaka-edit sa Davao. Ngayon lang. Pero baka dahil nga sa ano, wala tayong tulog.
mga tao ngayon sa Davao City, nasa Samal, ang iba ay tulog, ang iba ay pahinga, hangover. Kaya kung napapansin ho niyo sa travel, sa biyahe, wala masyadong mga sasakyan. So sabi nga nung taxi driver na nakausap ko nung December 21 na pinakamasarap mamasada sa December 25 kasi may mga trabaho na yan, may mga pumapasok pa rin sa trabaho. For example, yun mga BPO, may mga nagtatrabaho na sa 25. Kaso walang mga jeep masyado nananakbo kasi yung mga jeep driver ay tulog, hangover. So yung mga taxi driver yung pinaka most reliable mode of transportation sa araw ng Kapaskuhan during December 25. Kaya sabi niya pinakamaganda talaga na mamasada ang 25 kasi nga walang traffic, maraming pasahero tapos walang traffic. So ito lang yung namin dito ginagawa talaga every holiday, every bakasyon. I mean, yung mga event na gaya nito. Pero minsan kahit wala okasyon, basta may pera lang. Yan lang naman talaga kulang sa ating pera. Diba? So pag may pera lang, hindi natin kailangan mag-antay ng holiday season or ng holiday season, no need ng holiday season para po tumawid ng Samal. May pera lang talaga pang bayad sa environmental fee. Uy, wala pala environmental fee, no? Ang galing. Wala, hindi tayo siningil, 20 pesos lang. Ay, doon tayo sisingilin mamaya pala. Oo, ang maniningil pala sa atin ng 50 pesos dun sa pagtawid. So hanggat meron kang 20 pesos pamasahe sa barge, meron kang environmental fee na naka-ready na 50 pesos. Tapos sa resort naman pang entrance fee. Magkano ba yung entrance fee? Dito sa pinupuntahan natin lagi, malapit lang, walking distance lang sa barge ay 150, 200 to 50, mga ganun. Mura na yun para sa dagat. Tapos walking distance lang from barge. Pag matapos na yung tulay na yan, na tayo, makapag travel na tayo lagi sa Samal, makapagbiyahe na, hindi na kailangan aasa dito sa barge. Mas mabilis lang bumiyahe. So okay na tayo dito. Maraming thank you. Sana nagustuhan ninyo yung ating vlog for today. Merry Christmas and a Happy New Year. Uy, pasili po sa inyo si Motap. Yun, nice one. Isa talaga yan sana, nagpapadagdag ganda ng skyscraper natin. Ay, sorry. Lutang. Wala akong tulog. Sorry. Napapaganda sa skyline. Ayan, skyline. Or cityscape. Or Davao City landscape. So, isa talaga yan sa nagpabibigay ganda. Ganda. Pero usog.